Welcome to the Red Gate Rabbit Tree. So sa video na ito, pag-uusapan naman natin ay tungkol sa kung papaano ito gamutin ang sakit na manggi o gali sa ating mga rabbit. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification button para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Okay? So, paano nga ba ginagamot? Ano ang dapat natin gawin kapag merong scabies, no? Or merong galis ang ating alagang rabbit? So, unang-una is kailangan natin ihiwalay sila ng cages. Okay? So, kung meron siyang kasama sa cage is kailangan ihiwalay mo siya. Kung meron kang tinatawag na treatment cage, so doon mo siya ilagay. Right? So regarding sa treatment cage, meron tayong separate video dyan. Just click that video and just watch. Okay? So, bakit kailangan ihiwalay? Para hindi makahawa. Okay? So number 2 is kung meron man mga bagay na nasa loob ng cage, no, na hindi naman na ginagamit, tulad na naglagay ka ng mga laruan na para pang dun sa rabbit mo, right? Or yung mga damo na matagal nang nandyan sa loob ng cage at hindi naman kinakain, so tanggalin mo na yan. Okay? So number 3 is kailangan din natin silang i-vitamins. So since dun sa part 2 ng video natin ay pinag-usapan natin yung signs and symptoms, mga sintomas, no? So isa doon is yung nahihina sila, wala silang ganang kumain, yan, or wala din silang ganang uminom. So kailangan na natin silang bigyan ng vitamins. So meron naman siguro available dyan sa mga poultry supplies sa area nyo. So yun, pwede natin silang bigyan ng vitamins. Okay? Para makabawi yung katawan nila. Ma-replace yung mga vitamins na nawala sa katawan nila dahil nga sa extraneous activity. Yung pagkakamot is considered as extraneous activity para sa rabbit natin. So nakakapagod ito. Alright? So, isa sa mabisa na gamot ay yung tinatawag nating ivermectin. Right. So, ano ba yung ivermectin? So, ivermectin. Para saan nga ba ang ivermectin? Okay? Ito ay para gamutin at i-prevent yung pagkakaroon ng mange sa ating mga alagang rabbit. Okay. So, merong 3 klase ang ivermectin. Meron siyang yung hinahalo lamang sa pagkain ng ating mga rabbit. So, ito yung ivermectin granulated powder. Okay, so ang paglagay naman ito is mga 2 kurot lang doon sa lalagay natin sa pagkain ng ating mga alagang rabbit. Then, ang interval, no, is for 7 days. So, lalagyan natin siya araw-araw. Okay? So, ito yung powder. Right? So, pangalawa is meron din tayong tinatawag na ivermectin injectable. So, yung injectable naman is ini-inject. Okay? So, kailangan natin ng 1 cc syringe. Okay? So, depende sa timbang ng ating mga alagang rabbit, no? So 0.1 is equivalent to 1 kilo, no? 1 kilogram, right? So magdedepende yun sa timbang ng rabbit natin, right? So kukuha tayo. So pagkakuha natin, yun, i-inject natin siya subcutaneously. So ibig sabihin, doon sa gitna ng laman at ng muscle. So, ito yung skin. Tapos, yung susunod na layer doon ay yung subcutaneous. Tapos, susunod na yung muscle.
So, i-inject natin siya doon sa gitna, sa subcutaneous. Okay? So, ito din is hindi pwede sa sa pregnant, no, sa buntis na mother doe. Right? So, pag nagbigay ka doon sa buck, no, o sa lalaking rabbit, habang magbibigay ka nito is hindi mo na siya pwedeng magpag-mate doon sa babaeng rabbit. Right? So, next is yung drops, no? Yung pampatak. So, yung pampatak naman, since sa ngayon is wala pa tayong makita dyan sa mga poultry dito malapit sa atin. So, meron namang nabibili sa Lazada or sa Shopee. So, you can check na lang doon sa website. Right? And then, yung drops naman is binibigay topically, no? Yung pinapatak lang dito sa batok. So, 2 to 3 drops. Tapos, safe din siya for pregnant. Yung pinapatak, safe siya for pregnant. Right? So, with the interval of 10 to 14 days. So, 10 to 14 days, ano ba, nagpatak ka ngayon. So, bilang ka ng 10 araw, and then, this time, magpapatak ka ulit. Right? So, pwede mo siyang gawin, tuloy-tuloy hanggang sa mawala na yung pinch. Right? And, pag meron din palang overdose, no? So, merong toxicity na tinatawag pag nasobrahan tayo ng bigay ng ivermectin. Kaya kung ano lang yung dosage and administration na nakalagay, indicate dito sa likod, no, ng mga gamot, is yun ang susundin natin. Right? And then, another thing is, kung ma-review natin doon sa previous video natin, sa signs and symptoms, so nangihina sila, so wala silang ganang kumain, so kailangan nila syempre, kailangan nila mag-vitamins. Alright? So, pagbigay naman ng vitamins is, ako for now, kung nag-treat, no, naggagamot tayo, is every other day. So, binibigyan ko siya ng 0.02 na vitamins. Right? Pwede din tayong gumamit ng dextrose powder. Right? Yan. Okay. Then, pwede din natin lagyan yung affected area ng VCO, yung virgin coconut oil. Yun. Kasi ang ginagawa naman ito is pinapalambot niya yung parang mga balakubak, no? So mas hindi masasaktan yung rabbits natin if may oil yun, kasi pinapalambot niya yung balakubak, so mas mabilis matanggal yun. Kasi ang nature ng alaga nating rabbit ay talagang kakamutin at kakamutin nila yan. Right? So, hindi mo siya pwedeng sabihan na, uy, huwag mong kamutin niya ng amutin. Ganon. So, hindi pwedeng sabihan ng ganon. Right? So, tayo na lang ang mag-a-adjust. Di ba? Para sa kanila. Right? So, later in this video is ipapakita ko sa inyo kung paano ko binigay and administer yung itong ating ivermectin na injectable. Okay? So, please panoorin nyo hanggang sa dulo ng video na ito. At marami pa kayong matututunan. Okay? Then, lastly is kailangan linisin natin yung cages nila. Okay? Pwede tayong gumamit ng Zonrox para ma-disinfect. So, mamatay yung mga parasites na yon. And then, after mo siya hugasan, punasan na basahan na may Zonrox, so babanlawan natin siya ng tubig na walang Zonrox. Okay? So para mawalang amoy. And then, hintayin natin na matuyo. So, that's the time na pwede na natin gamitin ulit yung cage. Right? So, yun. So, ito na guys. Ito na si my friend. No? So, meron siyang mange. So, ito. Nasa tenga. Okay? So, meron din ako nakita sa kanyang bandang paa. Okay? So, injectan na natin. Before tayo mag-inject,
syempre, pakalmahin muna natin. No? Pakalmahin muna natin siya. Tapos, kailangan naka-ready na yung injection nyo. At hindi siya nakalapag doon kung saan yung pinapatong yung rabbit. Okay? So, pwede mo siyang bitbitin na ganyan. And then, sa gitna. Okay. Then, okay. So, massage na konti. So, that's it. Ganun lang siya kabilis. May gamot ka na. Gagaling ka na. Ha? Sige nga. See. So, ganun lang siya. Ay, kita nyo, binitbit ko siya dito. Tinaas ko yung likod niya kasi yung part ng batok niya is doon is yung may maraming balat, no? So, wala siya masyadong muscle doon. So, yun. Ano ko siya doon. Tapos, ilipit yung ganyan, and then yung gitna, yung balat niya, doon ko siya tinusok. Yung gitna. Alright, my friend? Balik ka na doon. So, after natin mag-inject, kailangan maghuhugas tayo ng kamay. Okay? After maghugas ng kamay na may sabon, kailangan is mag-alcohol. Right? Para talagang mamatay yung parasite. Sana may natutunan ka sa video na ito. At kung meron kang suggestion, please just comment below para magawa natin ng content. Okay? So once again, thank you for watching and I hope you learn and enjoy!